Virgo. Hello my dear Virgo. Magandang umaga po. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po ito sa araw ng May 26, 2026. Titingnan natin kung ano yung mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari po ninyong makasalubong sa araw na ito. Maraming salamat po. Okay, gusto ko lamang pong... Ano ba yan? Hindi pa nga mamaya pa. Gusto ko lang... Nagpi-flip na yung mga card. Okay. Gusto ko lamang pong kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat po. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawa po na naghihintay ng kanilang reading. Maraming salamat po. Gusto ko rin po magpasalamat doon sa mga napadaan at napasilip lang po sa ating channel. Thank you so much for dropping by. And thank you po sa mga bago nating subscribers. Welcome po sa ating channel. Okay? So, ang tanging hiling at dasal ko lang po sa ating buong may kapal na yung mga ginagawa ko po na reading ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay? So, let's go tayo. Ayan na, pwede na kayo lumabas. Excited yung mga cards mo, my dear. Napaka-excited. Okay, let's go na tayo. We have here, I don't understand what you see in me. I don't feel attractive. Ulitin ko. I don't understand what you see in me. I don't feel attractive. Yung energy niya, my dear, is more on self-confidence, no? Siguro parang hindi mo nakikita yung mga nakikita ng ibang tao. Okay, para siguro mababa yung tingin mo sa sarili mo, my dear. Okay, yun ang nakukuha ko dito. Like, tinatanong mo kung baka meron ka ring self, yung para bang nagdududa ka pag sinasabihan ka ng tao na maganda ka, or sinasabihan ka ng tao na mahal kita, parang pakiramdam mo hindi mo deserve yung isang bagay na yon, 'di ba? Kasi tinatanong mo dito, ano bang nakita mo sa akin? Hindi naman ako attractive. Attractive ka naman, my dear. Hindi mo lang talaga siguro na-appreciate yung sarili mo, okay? Baliktad, dapat nga tayo yung number 1 na bumubuhat ng sarili natin na bangko. Baliktad ka, Virgo. 'Di ba? Ikaw yung nag-aano ng sarili mo. Okay, eto tayo muna. Teka, dito muna tayo. Dapat nakaganyan yan eh. Sige, ganun na, okay na yan. Okay. Tingnan natin, my dear. Start muna tayo sa oracle card. Let me see. Okay, okay, eto na lang, kuha na lang tayo. Ang dami talagang gustong lumabas na card. Okay, we have here book busy. Okay. Productivity high, full schedule, no time to waste, success on the calendar. Okay. So, anong connection nitong dalawang to? So, meron kang busy day. Okay. Okay. So, pakiramdam mo siguro, my dear, binobola-bola ka lang ng mga tao. Yung sinasayang mo lang yung oras ko, yung parang ganon. Binobola mo lang ako. Sinasabi mo maganda ako. No? So, very important sa'yo, my dear, yung pagiging legit or pagiging totoo talaga ng connection or ng energy. Yun ang nakukuha ko dito. So, I think sa araw na to, May 26, my dear, meron ka mga pagdududa. Okay, meron ka mga doubt tungkol sa totoong intention ng isang tao sa'yo. No? Parang pakiramdam mo, sinasayang niya lang yung oras mo, or baka nagiging hadlang siya sa success mo. Yun ang nakukuha ko dito, my dear. Okay? So, tingnan natin, my dear, ha, dagdag pa ako ng card. Kasi hindi ko masyadong na-extract yung energy niya. Maliban sa yung pumapalo lang talaga na energy as of this moment is yung para bang somebody is wasting your time or somebody is parang pine-prevent ka
para maabot mo yung mga gusto mong mangyari. No, parang mayroon siyang pinaparamdam sa iyo na a certain affection, no? Siguro certain love or certain attention, pero parang nandoon ka sa moment na hindi ako naniniwala na totoo yung pinapakita mo sa akin. Parang ganon. Naniniwala ako na meron kang iba pang agenda, no? Yung parang ganon. Okay, tingnan natin. Parang sinasabi mo dito, wag mo kasayangin oras ko. Parang ganon. Wag mo kasayangin oras mo. Wag mo nga ako binobola-bola. Parang ganon. Let me see. We have here the bedtime story, connection, imagination, comfort, decompression, restoration. Bedtime story. Okay? Sa energy ng bedtime story, it's more on, okay, nagigets ko na. Pakiramdam mo, my dear, na kaya nag-i-stay tong tao na to sa'yo, my dear, because of napaprovide mo sa kanya yung bedtime story, my dear, yung a certain comfort, okay? Ibig sabihin parang, kaya ka nag-i-stay sa akin kasi kailangan mo ko, pero hindi mo talaga ako mahal. Kumbaga parang pinapakinabangan mo lang ako, parang ganon. Okay, yun na nakukuha ko dito, my dear. So, sa araw na to, nagkakaroon ka ng realization na mayroong tao na parang kinikip ka lang niya because of nakakapag-offer ka sa kanya ng comfort. Okay, yun na nakukuha ko dito. Ang worst part dito, my dear, is pakiramdam mo, pine-prevent ka niya para makita mo yung mga dapat mong makita. No, yung mga opportunities mo. Kumbaga parang siya yung nagiging hadlang. Okay, so posibleng love ito, no? Posibleng love, pero hindi ko naman kino-close, my dear, sa relasyon lang, no? So posibleng kapamilya mo ito, posibleng kaibigan mo, or posibleng karelasyon mo. Pero medyo nagdududa ka na, my dear, talaga sa kanya kung totoo ba yung mga pinapakita niya sa'yo, or baka nag-i-stay lang siya sa'yo nang dahil nabibigay mo tong energy ng bedtime story, which is yung energy na baka nabibaby mo siya, yung lahat ng pangangailangan niya na ibibigay mo, 'di ba? Always ka nandiyan to assist, 'di ba? So yun ang nakukuha ko dito. So yun ang number 1 na issue mo ngayong araw na ito. Yung pagiging totoo ng isang tao. Okay? Kasi siguro naman, my dear, kilala mo naman yung sarili mo. So, alam mo naman siguro, my dear, yung halaga mo bilang isang tao. I'm just assuming, my dear, ha? I just hope na, oo, alam mo talaga yung halaga mo, kaya ka nagkakaganito. Or baka you are sensing something off na talaga sa tao na to, na teka, parang hindi nagmamatch yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Parang nag-i-stay ka lang sa akin kasi meron ako na ipoprovide sa'yo na something. Naibibigay ko sa'yo tong bedtime story, yung comfort. Nabibigyan kita ng love, nabibigyan kita ng attention, nabibigyan kita ng mga bagay-bagay na posibleng hindi mo nakukuha sa ibang tao. Pero sinasabi mo dito, I am a busy person. Busy na person ako, 'di ba? So hindi pwede all the time lahat ng attention ko nasa iyo. 'Yun ang sinasabi mo dito, my dear Virgo. 'Yun ang nakukuha ko na energy dito. Okay? So magdadagdag tayo ng tarot. And itong tarot na to, hindi ko na to ginagamit kasi nag-fade siya, no? Nangupa siya. Pero kahapon, out of nowhere, bigla akong naisip na bakit hindi ko kaya gamitin yung card na yun, pero this time may mga reversal, ibig sabihin may mga naka-reverse na card kasi hindi ko naman na siya ginagamit, nandun naman na siya sa sulok. So eto na yun, my dear, kaya ko rin nabuo tong panibagong spread natin na to dahil din doon. Okay, so tingnan natin, my dear, kuha tayo ng 3 cards. So, meron ka na pinagdududahan dito, my dear, sa totoong sa totoong intention niya sa'yo. No, ano ba talagang gusto mo? Ano ba talagang intention mo? Ano ba talagang binabalak mo?
Yun na nakukuha ko dito. Kasi parang may something off sa kanya. Okay, let me see. Kuha tayo ng tatlong card. Virgo, May 26, 2026. Tingnan natin. Okay, we have here the energy of the Two of Pentacles, juggling. Baka totoo nga yung kutob mo, my dear. Kasi meron ka ditong Two of Pentacles, upright, nakatayo. So, ibig sabihin, baka nag-o-offer ka sa kanya ng stability, yung pagiging stable, no? Yung parang pakiramdam na basta katabi ko si Virgo, hindi ako magugutom. Basta kasama ko si Virgo, hindi ako maghihirap. Yun ang nakukuha ko dito na energy. Kasi, ayan o, baka you are trying to fix also yung buhay niya. No, kaya siya nag-i-stay. Kasi, baka nang dahil sa'yo, nagiging okay yung buhay niya. Kumbaga parang nagkakaroon siya ng pag-asa, nagkakaroon siya ng hope. Pero hindi to okay, my dear, kasi posibleng makaramdam ka ng drain, ng pagkapagod, kasi nakadepende siya sa iyo no, sa energy ng Two of Pentacles. Ayan, no. Yan yung sinasabi ko, my dear, kaya hindi ko ginagamit to. Nagpe-page siya, no. Hindi ko alam kung anong klaseng material ang ginamit sa kanya, pero nagpe-page siya. Kumbaga na parang natutuklap yung kanyang print. Next card natin is the energy of the Empress. Ang Empress is full of love. To the point na naka-reverse siya. Ibig sabihin na po-pull out yung love mo sa kanya. Nati-turn off ka sa kanya. Okay, baka matagal mo na tong ginagawa sa kanya na parang nililigtas tong tao na ito. 'Di ba? Pero parang basta napo-pull out ka sa kanya sa energy ng Empress in reverse. Napo-pull out ka sa kanya, my dear. Nati-turn off ka sa kanya. Okay. Hindi mo nagugustuhan yung ginagawa niya. Okay. Kumbaga parang at the same time din, magkatabi, Two of Pentacles, Empress. Hindi mo na nagugustuhan yung ginagawa mo. Possible nga yung sinabi ko kanina, my dear, na na-drain ka na, napapagod ka na. Okay, sa ganitong sitwasyon. So, maski mahal na mahal mo tong tao na ito, nakakaramdam ka ng matinding pagod sa araw na ito sa kanya. Okay, and kini-question mo na yung totoong motive niya, yung totoong agenda niya kung bakit siya pumasok sa buhay mo, kung bakit siya nandiyan, bakit siya nag-i-stay. Okay, nagkakaroon ka ng something tungkol sa tao na to. You are talking to you are like pointing to a specific person dito, my dear, sa ating reading. Okay? Let me see. Last card tayo. Virgo, May 26, 2026. Okay, eto na. The Star. Ang Star is full of... Actually, itong card na to is energy of healing. Okay? Energy yan ng healing. Madalas lang talaga na-highlight sa energy ng Star is yung pag-asa, spirit guide, pero this is energy also of healing. So, ang nakukuha ko dito, my dear, is nandun ka sa point, my dear, kasi yun ang una ko nakuha, yung healing Nandun ka, my dear, siguro sa point na napapagod ka na talaga sa kanya, and gusto mo nang, alam mo yung gusto mo na i-priority yung sarili mo this time. No, gusto mo na, actually parang gusto mo na siyang i-let go. Yun na nakukuha ko dito na energy. Napapagod ka na sa mga obligation, responsibility, pakiramdam mo siya yung nagiging dahilan kung bakit nai-stuck ka sa isang sitwasyon. Pakiramdam mo ginagamit ka lang niya, which is posibleng oo, kasi kaya mo nga nararamdaman ito ngayon, kasi dahil nangyayari talaga siya, kasi hindi mo naman mararamdaman yan kung hindi talaga siya nangyayari. Sa energy ng Star, yung hope mo, my dear, baka binibigyan mo pa siya, my dear, ng chance or ng benefit of the doubt, okay? Pero nandun na yung, nawawala na yung hope na yun. Na darating yung araw, magbabago pa to, maayos pa tong sitwasyon na ito, maisisave mo pa ito. Kasi sabi ko nga, baka mahal na mahal mo tong tao na to. Pero, sa energy ng May 26, 2026, nawawala lahat yun, my dear, nagpe-page siya. Ang nararamdaman mo lang talaga pagod. Napo-pull out yung love mo sa kanya, nati-turn off ka sa kanya, hindi mo siguro nakikitaan ng progress tong tao na to.
At ang tangi mo lang nararamdaman sa araw na to is, kaya lang siya nag-i-stay because meron kang naipoprovide sa kanya. Hindi ka talaga niya mahal, hindi talaga siya totoong attractive sa'yo, hindi talaga siya nagagandahan or napopogian sa'yo. Nag-i-stay siya kasi meron kang naipoprovide sa kanya na may kinalaman sa bedtime story, which is may kinalaman sa usapin ng comfort zone or comfort zone. Sa energy ng book and BC, kasama siya dito sa mga parang mga chores mo everyday. Ibig sabihin yung schedule mo, parang kasama siya doon sa schedule mo lagi. Lagi siyang kasama doon, no? Hindi siya yung parang typical na nakabukod, no? Yung kasi, 'di ba? Tao siya eh. Dapat may sarili siyang buhay. Dapat inaano niya yung buhay niya, inaasikaso niya, minamind niya yung sarili niyang buhay, inaayos niya. Hindi eh. Kasali siya dun sa obligation mo everyday. Kasama siya sa routine mo everyday. No? Kung kunyari sa umaga gigising ka, magtututbrush ka, maliligo ka, magbibihis ka, maglilinis ka ng bahay, ganito. Pagdating ng mga siguro mga lunchtime or mga 11, paglulutuan, kailangan mo siya paglutuan ng pagkain. Yung ganun, parang never mo siya nakita, my dear, na parang mag-initiate ng action na, okay, ako naman ngayon. Yung parang ganun, yun ang nakukuha ko na energy. Never siya nagkukusa. Never siyang parang nagiging, kahit na siguro yung mga times na pagod ka, hindi mo siya nakikitaan ng parang concern sa'yo na, kumusta ka, Virgo? Are you okay? Are you fine? Gusto mo ba hilutin ko yung paa mo? Or how's your day? Do you like to share kung ano yung nangyari? Parang wala siyang ganun. Basta parang nag-i-exist lang siya dyan. Kasama lang siya sa everyday routine mo and that's it. Okay? So, yan, my dear, yung eksena natin, energy natin para sa araw na ito, my dear Virgo. Okay? So, May 26 po ito ha, 2026. So, kagaya po ng sinabi ko sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Bye-bye.